Good day mga boss. Sa video na ito, maglalagay lang tayo ng thermal fuse sa ating rewind na pan stator. Ito po mga boss. Kinalas ko na po siya sa kanyang body. Ito na po mga boss. Kaya ko po siya kinalas kasi lalagyan ko po siya ng thermal fuse kasi wala po siyang thermal fuse na nakalagay kasi bagong rewind po siya. Kasi yung mga bagong rewind na pan stator mga boss, wala siyang nakalagay na thermal fuse. Ito po yung ating lalagay na thermal fuse, yung box type mga boss. Ito mga boss. 2 amperes po siya mga boss. 250 volts. At ang kaya niyang tanggapin na init ay 100 degrees Celsius, 130 degrees Celsius mga boss. Paglampas siya ng 130 degrees Celsius mga boss, magka-cut off na po siya. Yun ang kagandahan kung mayroon kang nakalagay na thermal fuse ay yung pan stator. Okay mga boss. Pero bago ang lahat, kung gusto mo ang ganito mga content, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Okay mga boss, umpisa na natin. Testiran natin muna mga boss yung ating thermal fuse kung okay ba. Yung ating tester mga boss, isit lang natin sa continuity. Okay, goods po yung ating thermal fuse mga boss. Ito mga boss. Check natin. Yan po. May continuity po mga boss. Ibig sabihin, goods po yung ating thermal fuse. Dako naman tayo dito sa ating pan stator mga boss. Hahanapin lang natin mga boss yung kulay green. Kasi sa mga bagong rewind na pan stator mga boss, ang kanyang common ay kulay green. Binase po yun sa standard na electric pan. Green po ang kanyang common at ang dalawang dilaw yun po ay capacitor at ang white yun po ng number 1 at ang black yun po yung number 2 at ang red yun po yung number 3. Okay mga boss, cut lang natin to. Ito mga boss, ito yung green. Yan mga boss. Ito po yung kulay green mga boss. Ito po yung ating common. Ito mga boss. Ito po yung ating common. Dito po tayo magtatap. Kakat lang natin ito mga boss. Yan mga boss. Ano po siya. Slice lang po natin yung ating mga boss.
Yan mga boss. Nalagyan lang natin ng silicable tube yung ating thermal fuse mga boss. Yung paa ng thermal fuse. Para hindi magkaroon ng short circuit. Para mayroon siyang insulator mga boss. Ito mga boss. Yan lang tayo magkakabit mga boss. Pulupot lang natin ito mga boss. Ito mga boss, hinangin lang natin to. Lagyan lang ng sapin yung ating winding mga boss. Baka kasi matuluan ng naglagan ng soldering lead. Lagyan lang natin ng silicable tube mga boss. Ito mga boss, lagyan lang natin yung silicable tube. Pulupot lang natin ito mga boss. Hinangin lang natin ito mga boss.
And ganun natin to mga boss. Lalagyan lang natin ng ito mga boss, lalagyan lang natin ng silica bulchug mga boss. Kasi yung ibang mga push mga boss pumuputok. So if in case pumutok to, hindi siya mag-open, yung ating winding hindi madadamage. Lagyan lang natin ng cable tie mga boss. Sa paglalagay ng cable tie mga boss, silipin nyo muna kung wala bang nakausling mga magnetic wire mga boss. Baka kasi kayo maputulan. Dapat lang sa ating magnetic coil mga boss. Dito. Yung isang paa mga boss ng ating dito natin kakabit sa ating common dito. Ito mga boss. Natin kakabit. Lagyan pa natin ng isang cable tie mga boss. Silipin natin muna kung wala bang nakausling winding. Ito mga boss, wala siyang nakausling winding. Yung mga boss. Nalagay lang tayo ng silicable tube mga boss.
Ilangin lang natin ito mga boss. Ito mga boss, lang natin ang hit dyan. Mas lagyan lang natin ng silicable tube para mayroon siyang insulator mga boss. Ito mga boss, ito na po yung ating finish. Ito po yung ating linagay internal fuse. Ito po mga boss. Ito boss. Meron tayo dito ng 4 na wire mga boss. Pink, yellow, gray. Dito mga boss, hanapin lang natin kung alin dito yung common. Kasi iba na yung kanyang kulay ng kanyang wire. Ito mga boss. Dito sa 4 na mga wire mga boss, hahanapin lang natin yung pinakamataas na reading. Yun po ang ating magiging common mga boss. Yung ating tester mga boss, iset lang natin sa 2K. Hanapin lang natin dito mga boss kung dito sa 4 na wire yung pinakamataas na reading. Yun po ang ating magiging common mga boss. Unahin muna natin yung yellow. Meron siyang 0.033 ohms mga boss. 0.025 ohms mga boss. Ito mga boss. 0.223 ohms mga boss. 0.223 ohms mga boss. So ibig sabihin yung ating common mga boss itong puti. Itong puti. Kahit balik lang natin itong mga boss. Dito naman tayo sa mga speed mga boss. Meron tayo ditong 3 wire, pink, yellow, gray. Hahanapin lang natin dito yung dito sa 3 wire mga boss. Hahanapin lang natin yung pinakamataas na reading.
o pinakamataas na resistance, yun po ang ating magiging speed number 1. Yung gray 0.245. Gray 0.245 ohms. 225. 0.245 ohms. Point 215 ohms. Gray 0.245 ohms. 0.215 ohms. So, ang ating speed number 1 mga boss, ito pong gray. Kasi siya ang pinakamataas, 0.245 ohms niya mga boss. Hanapin naman natin mga boss yung dito sa dalawa, yung yellow at saka pink. Yung pangalawa sa pinakamataas na resistant mga boss. 0.216 mga boss. 0.216 ohms mga boss. So, ang ating number 2 mga boss ay kulay pink. Kasi siya ang pinakamataas sa pangalawa. At ang ating speed number 3 mga boss ay kulay yellow. Ito mga boss. 230. 223. 230. 223. Speed number 3 ang ating kulay yellow mga boss kasi siya ang pinakamababa. Gray speed number 1. Pink speed number 2. Yellow speed number 3. At white ang ating common. Okay mga boss. Ito po, sasaksak natin ito mga boss. Kung gumagana po siya. Itatry lang na i-redirect lang natin ito mga boss. I-redirect lang muna natin. Wala kasi tayong switch. Ito pa yung ating cord mga boss. I-connect lang natin dito yung ating common. Kahit alin dito mga boss. Kahit alin dito sa dalawa. Pwede dito sa item, pwede dito sa puti. Pwede lang tayo sa puti maglalagay. Ito pa yung ating common. Iwasan nyo lang mga boss na magkadikit para hindi magkaroon ng shorted. Lagyan lang natin ng ito mga boss, saksak lang natin. Mga boss, try natin yung ating number 1, yung kulay gray.
boss, malakas ang ikot. Yan lang mga boss. Maraming salamat.